Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Nasa isang makabuluhang talakayan na naman tayo dito sa ating programa. Ang tema natin ngayon, panunupil at kalayaan sa pagpapahayag. Bilang batayan ng ating usapan, ating tatalakayin ng mga akda ng pambansang alagad na sining na si Amado V. Hernandez. Isang manunulat na buong tapang na sumulat laban sa katiwalian, pang-abuso, at panunupil ng mga nasa kapangyarihan. Napili natin ito dahil hindi ba't na hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang isyu ng malawakang korupsyon sa bansa. Kung noon ay sa panitikan natin mababasa ang panunupil, ngayon ay nakikita natin ito sa mga balita, sa lipunang ginagalawan natin. Bago tayo magsimula, pakikilala ko muna ang ating mga panauhin ngayong araw. Kasama natin ang isang batang mamahayag na kilala sa kanyang walang takot na pagbabalita, si Karen Belda. Narito rin ang isang profesor ng agham ng panlipunan na dalubhasa sa panitikan at kasaysayan, si Aliana Torres. At makakasama rin natin ang tinig ng kabataan, isang kasalukuyang leader estudyante mula sa University Student Council, si Jasmine Centeno. Magandang araw, Jaren, at sa lahat ng nakikinig. Isang malaking karangalan na makasama rito. Si Hernandez ay hindi lang isang bastang makata o manunulat. Isa rin siyang aktivista. Sa kanyang mga akda, nilarawan niya ang sitwasyon ng mga manggagawa at ang kanilang paghihirap sa kamay ng mga makapangyarihan. Isa sa kanyang mga tanyag na linya, ang lipunang walang katarungan ay pugad ng ligalig. Ito ay malinaw na paalala na kapag ang katiwalian ay namayan, nagbubunga ito ng kaguluhan at paghihirap para sa nakararami. Grabe, parang nangyayari din sa atin ngayon, lalo na kung pag-uusapan ang mga balita tungkol sa pondo ng bayan. Oo, at kahit ilang dekada na ang lumipas, paulit-ulit na larawan ang nakikita natin. Nakakatawa po kasi parang hindi ko ang Tama ka dyan, Jasmine. Kaya nga napakahalaga na hindi tayo nananahimik. Ang ating karapatan sa pagpapahayag na nakapaloob mismo sa ating konstitusyon ang nagsisilbing sandata natin para ipaglaban ang katotohanan at singilin ng mga nasa kapangyarihan. Mga kasama, malinaw ang ugnayan ng panitikan at kalayaan. Ang panitikan ay nagiging paraan ng ating paglaban. Kung si Rizal noon ay gumamit ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo laban sa paniniil ng mga Kastila, si Hernandez naman ay gumamit ng panulaan upang ilantad ang katiwalian at pang-aabuso ng kanyang panahon. At hanggang ngayon, may mga makata at manunulat pa rin na ginagawa ang parehong bagay. kaya natin nakakaisip kasi kami sila At malaking papel pa rin ang ginagampanan ng media para maipasa sa mas marami ang mensahe ng katotohanan. Para sa ating talakayan ngayon, tatalakayin natin ang 4 na mahalagang punto. Karapatan sa pagpahayag ayon sa ating konstitusyon, mga anyo ng kalayaan sa pagpapahayag, mga limbawa ng panunupil at karahasan mula sa Estado, at papel ng panitikan at mamamayan sa pagpapanatili ng ating kalayaan. Mukhang mabigat, pero exciting na usapang iba. Sa isa sa mga tula ni Amado V. Hernandez, binanggit niya kung ang katwiran ay pinagbabawal, ang pag-ibig ay pagtatanggol ng dahas. Alam mo, Jaren, napakalalim ng pahayag na yan. Kapag pinapatahimik ang katwiran,
mapipilitan ang mga tao na lumaban para ipagtanggol ang kanilang karapatan. At hanggang ngayon, ramdam natin ang diwang iyan. Ang panunupil ay laging may kapalit na paglaban dahil likas na hahanapin ng tao ang kanyang kalayaan. Ilan o, lalo rin mga kabataan. Kapag yung mali at binigyan para kumigil. Ngunit ayon mismo sa ating batas, malinaw ang karapatan. Sa 1987 Philippine Constitution, Article 3, Section 4, nakasaad na ang no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Ibig sabihin, karapatan ng bawat Pilipino na ang magsalita, magsulat, magpahayag ng saloobin, lalong-lalo na kung laban ito sa katiwalaan. At dapat nating panghawakan yan kasi malinaw na protection nito para sa lahat. Ngayon, banggitin naman natin ang iba't ibang anyo ng kalayaan sa pagpapahayag. Una, ang kalayaan sa pamamahayag o free press, karapatan ng media na mag-ulat ng walang takot o sensura. Ikalawa, ang kalayaan sa panitikan at sining, karapatan ng mga manunulat at artista na lumikha at magpahayag ng idea. Ikatlo, ang kalayaan sa mapayapang pagtitipon at asosasyon, karapatan ng mga mamamayan na mag-rally o magpulong upang ipahayag ang kanilang saloobin. At ika-apat, ang kalayaan sa relihiyon at pananampalataya, karapatan pamilya at sabit sa ibig, paniniwala at ikalima, ang karapatan ng mga nagdalilitis lumaban sa pamahalaan at bakit hindi ipagdagabo o pagtuloy. Gandang punto iyan, lalo na ngayon na madalas sa kakaligtaan ng iba kung gaano kahalaga ang mga kalayaang ito. Pero sa kabila ng mga karapatang ito, hindi ba't marami pa rin paglabag? Tama! Ilan sa mga halimbawa ay ang pagsasara ng ilang istasyon ng telebisyon at radyo, pananakot sa mga mamamahayag, at pati na rin ang pagpatay sa mga nagbabalita ng katiwalian. At kung babalikan natin, noong martial law, mahigpit ang censorship. Hindi makapaglabas ng katotohanan ang pahayagan at maraming mamamayahag ang ikinulong. Ngayon naman po, ay tagging. Kapag may estudyanteng mag-arali, madalas sila sa libre ng bahas mula sa kapulisan. Kaya malinaw na patuloy ang laban para sa kalayaan sa pagpapahayag. Mga kasama, malinaw ang ating nakita. Ang panitikan, kasaysayan, konstitusyon ay sabay-sabay na nagpapatunay hindi nakakaila ang karapatan sa papahayag. Ngunit patuloy din ang panunupil at karahasan mula sa Estado. Kaya't tungkulin nating lahat, mamamahayag, estudyante, guro at ordinaryong mamamayan na patuloy na igiit ang patlaban ng ating kalayaan. Dahil kung hindi tayo magsasalita laban sa katiwalaan, sino pa? Maraming salamat sa ating mga panauhin na nagbigay ng oras upang magpag-usapan ng mga issue sa paniniil at kalayaan ng pagpapahayag. Maraming salamat, Jared. Maraming salamat din at sana ay mas marami pang kabataan ang maging mulat. Salamat po at ito. Muli, ako si Jaren Ignacio, ang inyong host. Maraming salamat sa iyong pagsusubaybay at sabay-sabay tayong lumaban para sa ating karapatan.